So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo dito sa Arise Crossover. So, kahapon wala akong upload, nagpahinga po kasi ako mga ate at kuya. Pero ngayon, tumating na yung update and napakalaki po nung mga pagbabago. Nilagay na pang long term, okay? Panong long term kuya? Pang matagalan yung update na ginawa nila. Kumbaga, ma-apply pa rin siya sa mga susunod pang update, no? Kasi kung napansin niyo, normally ang update natin is may bagong rank, bagong shadow, ganun lang paulit-ulit. So ngayon, naglagay sila ng bagong system kung saan hindi lang rank tsaka bagong shadow igagrind mo. So igagrind mo individually pa rin yung mga shadow. So nakadepende pa rin sa inyo kung paano kayo mag-grind, kung gaano kayo kasipag. Kaya maganda yung update ngayon. So wala tayong nakuwang summer update pero madami namang pagbabago na ginawa sa game na talagang nakikita kong maganda para sa future ng game if magtutuloy-tuloy, no? So pag-uusapan na natin yan mga atit kuya. Sana huwag kayong mag-skip kasi madami itong i-explain ko. So sabi ko nga pala, no, lagi ko nang umpisahan lagi sa codes para makiklaim nyo kagad yung codes. So ito po yung bagong code, okay? Ang pangalan po ng bagong code ay Shadow Stats, okay? So hindi ko alam kung ano pa yung nakuha, malalaman natin. Shadow Stats, ang binigay is bundle. Okay, binigyan ako ng bundle. Oh, okay, nagbigay sila ng Shadow Core. Kasi nga Shadow Stats. So, nagbigay po sila, hindi ko alam, 75 ata o ano. Kasi may, ano ko eh, may 60, 50, 75 nga ata na Shadow Core. So, confirm nyo lang sa baba kung ilan yung Shadow Core. Pero, more than 50 yung binigay sa akin. So, comment nyo lang sa baba kung ilang shadow core. Para po yan sa pag-resets ng stats, okay? Pero bago tayo mag-proceed sa pagtingin ng mga update logs, padaanin muna natin tong mga gustong magpa-wash out. So, ngayon, pag-uusapan na natin yung mga bago sa update logs, mga atit kuya. And umpisahan po natin sa mga fixes, okay? Naayos na po yung World 2 kahit papano. So, umpisahan ko muna, naayos na yung dungeon. Hindi ka na po madalas madi-DC, okay? Hindi na po madalas, nakadepende na lang talaga sa internet mo if mabagal or mabilis. So, yun na lang yung pinaka point doon. So, magandang ano yun, pagbabago. Then, yung next is, meron palang mga exploit, okay? So, nagkaroon pala ng mga exploit dito, yung sa Shadows and sa Relics. So, hindi ako aware, kaya hindi ko nasabi sa inyo, pero na-fix na down nila yon. So, kung ano man yung exploit na yun, kung exploiter kayo, dapat maban kayo forever, okay? Kasi ba't kayo nag-exploit? So, next naman, mga tit kuya, is yung sa index. Okay, punta tayo index. Yung Shadow PT po is, ano na siya, nadadagdagan na siya in real time. Okay, kumbaga, ano, hindi nyo na kailangan mag-rejoin para mag-ano. Papakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo si, pangalan nito, si Wuyiri. 6/20 po ako okay? 6/20. Patayin natin si Wuyiri. Pag na-arise natin siya, hindi ko siya na-arise. Ang galing. Ito. Hindi pa rin. Teka nga, mag-arise ako. Okay. Hindi pa din. Bakit ayaw? Ayun, na-arise natin. Diba 6/20 siya? Dapat 7/20 na siya. So, yun, nakikita nyo, updated na po siya in real time. So, good job, devs. Ang galing nila doon. So, next naman, pagbabago na kasama sa fixes, ay, napansin nyo ba? Nabuff po yung Unking ulit. Okay? Dati is na-nerf to. Alam ko, ilan ba to dati? 35? 35 siya. Na-nerf to 25. Tapos, ngayon is nabuff ulit to 31. So, hindi siya ganun kalakas, pero buff is a buff. Okay? So, ganda yung buff na to kasi 31% na siya. Mas maganda na yung Unking. Kaya kumuha kayo kung wala pa kayo. Okay, ngayon sasabihin ko sa inyo kung ano yung bagong bug. Okay? May bago pong bug sa key dungeon or key raids. Okay? Pag nag-key dungeon ka po or nag-key raid ka, may small chance, okay? Very small chance. Pag nag-start po kayo, kunyari ganyan, start po kayo, maglo-loading, di ba? Maglo-loading yung dungeon. Dadalhin po kayo pabalik sa main lobby or sa main spawn. Okay? Ibabalik niya kayo dito.
So hindi matutuloy yung dungeon key raid nyo, pero mako-consume yung key nyo, tapos ibabalik lang kayo dito. So 3 beses na po nangyari sa akin yan. Hindi ko lang na-record kasi nga very random lang siya in small chance. Kaya mag-iingat na lang po kayo kung ma-experience nyo man, bug po yun or kailangan ata ng fixes immediately noon kasi nasasayang po yung mga tinatawag nating keys. Okay? Now mga ate kuya, mag-proceed na po tayo sa mga binago or bagong dumating sa game. Okay? Unang-una, level. Okay? Ang maximum level na po is level 300 and may bagong level na rin sa stats. So ito yung sinasabi ko sa inyo last time. Kung max level na po kayo, dapat hindi nyo po kiniklaim yung mga quest na pwede namang nakatambay lang. Katulad nung sa weekly quest, naklaim ko yung akin, ewan ko ba't ko claim. Pero meron pa naman akong isa. So antayin nyo matapos yan, saka nyo po i-claim. Okay, tapusin nyo lahat. Tapos ang gawin nyo, gamit po kayo ng EXP boost. Okay, madami naman akong EXP boost. Huwag nyo gayahin na, tapusin nyo muna. Papakita ko lang sa inyo. Diba gumamit ako EXP boost. Tapos saka ko po i-claim to mga to. So ngayon, etong 30k, madadagdagan pa yan. Oh. So 4 na level yung tumaas sa akin, kita nyo. So nagbe-benefit ako kakaganon. Oh, di ba? Oh, nag-level up ulit ako. So level 256 na kagad ako. 5 level kagad yung tinaas ko. Kaya sabi ko sa inyo lagi, kung max level na kayo, itabi nyo para meron kayong maklaim pag nagkaroon po ng increase sa EXP. Ngayon, nag-increase. Ayun, nakapag-grind ako, diba? Ay, nakapag-level up kagad ako. Then, yung next, yung sa player stats, okay? May bago na. Ang maximum na po na stats per perks or per, ayun ko kung ano tawag dito. Yung sa shadow power, 200 na, okay? Lahat sila 200 na po yung max. Makikita ninyo. So, yan po yung stats ko ngayon. Kaso may 12 ako. Baka ilagay ko na lang sa weapon mastery muna. Kasi 100 shadow reach pa lang naman yung kailangan. So, minax ko lang yung shadow power ko and shadow agility. Kaya magpa-level lang kayo or gawin nyo yung mga quest ninyo, okay? Gumamit kayo ng EXP boost pag magkiklaim. So, ito na. Pag-uusapan na natin yung isa sa mga malalaking dinagdag po ngayong update, which is yung Relic Upgrader. So, kuya, saan po nakikita yung Relic Upgrader? Nakikita po siya sa blacksmith, okay? Sa blacksmith po, makikita nyo may bagong icon dito, which is yung pang relic. And yung relic upgrader po is, ayun, relic upgrade. Inirarank up niya, katulad ng sinabi ko sa, sa last video ko. Kasi nga isa lang yung slot, baka mangyari nito, pwede natin siyang i-rank up, tapos may required na items lang, no? So, yun, halos tama naman yung sinabi ko, pwera lang dito sa core, okay? Sa core. Kasi ang sinabi ko doon key. Pero sinabi ko rin naman doon sa video, anything related para doon sa relic. So, ganun pa rin yung sinabi ko. So, makikita nyo kailangan ng dust. Okay? Sinabi ko yan, kailangan talaga ng dust. So, pag magra-rank up kayo, kailangan nyo ng core and dust. So, pag SS naman, to G. Yun, ito pala isa pa. May G rank na po tayo. And kailangan po ng 2 legendary core. So, i-explain ko mamaya kung saan nakuha yung mga core na yan. Pero, papakita ko lang sa inyo na iba-iba po ang requirements per rank. Katulad nito, punta tayo ng B. Kailangan ng rare core. Tapos, papunta tayo ng C. Rare core pa rin yan. So, E siguro is yung may common core or D. So, D tsaka E is common core. Tapos, C tsaka B is, ang tawag dito, rare core. Tapos A tsaka S is kailangan ng epic core. Tama? Epic core. Ay, rare core pa rin pag magpapa-A kayo. So, hindi pala epic. So, pag magpapa-S lang kayo, kailangan ng epic. Tapos, S to SS. Pengi ako ng S. S to SS is epic pa din. Okay. So, kailangan nyo lang pala ng legendary core kapag magpapa-G rank kayo. Okay. So, maganda yan. Kung madami kayong extrang dust, pwede nyo gawin. I-J-rank nyo na or i-rank up nyo na lahat ng mga best relic ninyo. Okay? Magkakaroon tayo ng siguro video para dedicated para dyan. Pero ini-explain ko lang sa inyo. Yung relic upgrade is nakukuha po dito sa may blacksmith and pwede nyo na pong i-upgrade mga relic nyo basta meron kayong mga resource. So ngayon mga kuya, i-explain ko naman sa inyo kung paano ba nakukuha itong mga core na to, okay?
So, kita nyo, meron po tayong 5 different types of core. Pero wag nyo munang papansinin tong shadow core, okay? Mag-focus muna tayo dito sa taas, which is yung common core, rare core, epic core, and legendary core. So, ngayon, kuya, saan po ba nakukuha yung mga core na yan? So, yung mga core na yan ay nakukuha po sa key dungeons, okay? Pag nag-key dungeons kayo, may iba't ibang tier po yung core na yan. Depende sa dungeon na tinatackle nyo, okay? Kunyari, ang kinukuha nyo, gusto nyo kunin is yung common core. Okay, common core. Nakukuha po siya sa leveling and bram na key dungeon. Kapag rare core naman mga tikwa is nakukuha po sa bram, sa Mori and Lucky, okay? Then yung epic is nakukuha sa XZ and Hunter. Ngayon, kuya, ba't di mo na-mention kung saan nakukuha tong legendary core? So, yung legendary core po is nakukuha sa lahat ng key raids or key dungeon, okay? Nadadrop po siya sa lahat, pero very small chance lang po yung drops niya, okay? So, yun lang po yung pinaka dapat nyong malaman pagdating sa core. Kailangan nakukuha po sila sa mga dungeon raid or dungeon keys. So, kailangan nyo mag-grind ng iba't ibang keys depende sa kailangan yung core or kailangan yung i-upgrade na relic. Kung low rank yan, syempre mag-uumpisa kayo sa common core. Kung nasa mid rank yan, sa rare core. Kung medyo high rank na, sa epic core. Then pag magpapa-G na, kailangan nyo po ng legendary core, which is sobrang baba po ng drop chance, okay? So, speaking of shadows mga kuya, may nadagdag na isa pang feature sa shadows na sinasabi ko na isa pang long term, okay? Hindi siya pang anuhan lang. Ito yung sinasabi ko kanina na pang long term talaga is meron na pong individual shadow stats, okay? So, mapapansin nyo, mag-equip lang ako ng full shadow level para makita nyo yung difference. So, mapapansin nyo, yung Vegeta ko is nasa 4 SP na. Then, yung mga Dad Monarch ko is nasa 3. Pero, hindi po sila pare-pares ng stats. So, bakit po ganon, kuya? So, pag clinic nyo yung shadow nyo, makikita kayong bagong tab, which is yung shadow stats. Pag binuksan nyo po yung shadow stats, makikita nyo yung stats ng shadows ninyo, okay? So, meron ditong shadow damage, shadow attack speed, shadow speed, and shadow ultimate. So, lahat po yan is nare-reroll. Okay, ang pinakamataas po is double S sa ngayon. Okay, double S po. Double S po sa ngayon. So, kailangan nyo po ng shadow core para mag-reroll. Okay, ito yung kaninang sinasabi ko. Yan, shadow core. So, explain ko rin sa inyo mamaya kung saan nakukuha yan. Pero mag-proceed muna tayo sa pag-explain ng shadow stat. So, yung shadow stats, hindi na lang rank yung i-grind nyo, kundi pati yung stats po nila. Then, under po ng stats sa gilid, makikita nyo is meron ding tier, okay? So, yung shadow tier, nakadepende po, nagbibigay po siya ng boost of level, okay? The higher the tier, the higher the boost level. So, ngayon, yung Vegeta ko is Knight tier, sunod is Elite Knight. Alam ko pag Elite Knight, magiging level boost 5. So, magkakaroon ako ng 5 level above, okay? Magkakaroon ako ng plus 5 level. So, malaki yun. Alam nyo kung gaano kalakas ang shadow level. Kaya ang relic na pinakamalakas ngayon, ang relic na ginagamit talaga is shadow level. So, alam nyo kung gaano kalakas ang shadow level. Kaya, please, kung kaya nyo mag-grind ng tier, mag-grind po kayo, okay? Ang kailangan lang naman po is skills. Okay? So, Kuya Sam, ang mga tit ko yan, may napapansin ba kung saan nakuha itong mga to? So, kung hindi nyo alam or hindi kayo sanay sa mga larong anime, stats and tier na to is medyo similar sa mga tower defense na anime. Lalong-lalo na yung anime Vanguards, anime Adventure, ano pa ba? Anime Defenders. May ganito rin sila eh, diba? May reroll sila ng stats, tapos yung sa ano naman, sa tier is yung parang evolved version, yung kailangan mo pumatay ng certain enemies para mapa-evolve sila. Yung sa ibang ibang unit. So, medyo inspired sila sa ganun, pero mas maganda yung application nila dito sa Arise Crossover kasi nga, yung sa Arise Crossover, medyo mas madali siyang i-grind compare sa Tower Defense kasi yung mga Tower Defense games sobrang tagal per game, and ito kasi pwede mo i-FK, okay? Kaya maganda yung idea yung ilagay nila to. So,
Ang ganda nito para sa akin. Nagugustuhan ko to. So ngayon, tuturo ko sa inyo saan po ba nakukuha itong mga shadow core or tinatawag nating stat changer ng pang shadow, okay? So shadow core na lang tatawag ko. Saan po ba nakukuha yung shadow core, kuya? So ang shadow core po is nakukuha sa raids or world bosses, okay? So dagdag na naman sa mga igagray nyo is raids and world bosses. So nagana to yung may drop dito kay kay metal, alam ko basta categorize siyang boss, may drop pong nagda-drop po sila ng shadow core, okay? So kita nyo naging 51 na. Hindi po sila mababa magbigay, malalaki po magbigay yung mga boss ng shadow core, kaya maganda kung mag-equip din kayo ng mga relic na drops para mas malaki po yung bigay sa inyo. So, tingnan nyo, 51 kanina, di ba? Patayin ko lang si Snow. Hindi nag-spawn si Snowbird. Si Snowbird, alam ko, counted as boss na. So, maganda kung may Snowbird din. Makukuhanan nyo siguro ng Shadow Core yun. So yan, patay na natin si Snow and check natin, meron na kagad tayong 64. So hindi siya ganun kahirap i-grind, 'di ba? Madali lang siya i-grind mga ate ko. Yung problema lang kapag nasa public kayo, syempre may mga kagagaw kayo. As long na maka-damage naman kayo, kahit isang palo lang okay na kasi nga 3% na lang naman ng total damage per ang tawag dito, per player ang kayang bumawas. So hindi nilang kaya one hit. Kaya maganda nakatambay kagad kayo diyan. So ang maganda pa noon is may 2 times spawn rate po ngayon ng mga raids sa Dedo and Winter. So maganda mag-grind po kayo ngayong may 2 times. Try nyong punuin, no? Punuin nyo yung i-max nyo to. Okay, i-max nyo. I-max nyo yung stats nyo, tapos ubusin nyo kaagad kapag kapag na-max nyo na, then mag-grind ulit kayo. Okay? Para hindi kayo mahirapan. Okay? So, sulitin nyo tong araw na to mag-grind kasi nga may 2 times boost. Hanggang bukas pa naman actually. Hanggang Monday pa na bago mag 8 AM o 5 AM. Hindi ko sure eh. Basta, makikita nyo dito naman sa weekly quest yan. Isasakto naman ata yan dito sa weekly quest. So, check nyo na lang doon kung tatama doon. Basta alam ko 5 AM. 5 AM yung magiging reset time noon. Mawawala na ng 5 AM. So, grind nyo ngayon and bukas pala. Okay? So, another thing na nadagdag pala mga kuya is meron na po tayong G-rank weapons. Okay? Yung G-rank weapons is yung next tier para sa mga SS rank. So, kung meron kayong asan ba yung G-rank ko? Ayan, kunyari may SS kayong ganito. Meron na kasi ako. Ano yun? Ayan, SS. So, 3 SS kailangan nyo para sa isang G. Medyo mahirap i-grind kasi ang dami, lalo na yung mythic. Medyo matatagalan din ako yung grind yan kasi inaabot ako ng kalahating araw para sa isang SS. So, ang masama pa doon, auto-delete ako nung ginagrind ko yun nung nakarang linggo kasi hindi ko naman na-expect na may G-rank, okay? So, bigla namang lumabas na may G-rank. Diba? Kasi, hindi ko rin naman masabi na magkakaroon pala ng G-rank ngayon. So, ito, makagawa na kagad tayo ng isang S. So, baka unahin kong gawin muna na G-rank is yung pangalan nito, legendary ko. Okay? Pag nagawa ko kasing legendary, pag nagawa ko kasing G-rank to, tapos may Shadow Affinity 7, mas maganda, okay? Mas tataas po yung damage ng Shadow nyo. Kaya, try as much as possible habang nag-grind kayo ng ibang ng ibang gamit or ng dungeon. Try yung i-grind to, okay? Yung tawag dito, itong G-rank na weapon para mas tumaas pa po ang damage ninyo. So, another thing na nagbago pala mga atit kuya, ipapakita ko sa inyo. Pupunta ko ng XC. Okay? So, ito mga atit kuya, kapag key raid na po kayo, meron na po kaagad na key craft and napatay kagad key craft and key dungeon dito. So, madali na lang po siyang i-reset, okay? So, hindi na po kayo mahihirapan. So, kung may solo kayo or may kasama kayo, madali na lang po siya, okay? So, dito na lang, tapos reset na lang. Pwede nyo nang ulit-ulitin. Hindi nyo na kailangan mag-rejoin. Kaya, mas madali na pong mag-dungeon. Parang nang katulad siya dun sa regular dungeon na merong kagad portal, okay? So, bago matapos tong video to, mga atit kuya, gusto ko lang sabihin sa inyo na magkakaroon po ng Shadow Arise 2 times event bukas, okay?
So, sabi ng devs ni HypeSub, ito, papakita ko na lang. Times Arise para sa mga shadow. So, di ko alam kung magbe-benefit kayo or gusto nyo to. Maganda sana 2 times drop pero masyadong OP kung 2 times drop. Pero okay na rin yan para sa mga nag-grind pa ng M+. So, time nyo na mag-grind bukas, okay? Mag-equip na lang kayo ng title na Awaken. Wag na lang yung Unking kasi naka 2 times Arise naman. So, mas maganda rank up lock na lang suotin ninyo para makakuha kayo ng N+ kagad. So mga tit kuya, hanggang dito na lang po ako, no. I hope na may natutunan naman kayo sa mga pinagsasabi ko about sa mga bagong nangyari ngayon or bagong nadagdag ngayong update. Medyo malaki to para sa future ng Arise crossover kasi pang long term po tong mga dinagdag nila, okay? So madami kayong i-grind. Talagang buong week baka maging busy kayo unless may pasok na po kayo kasi magpapasokan na. So, good luck po sa pasukan ninyo, yung mga malapit nang pumasok. And, yun. I hope na may natutunan kayo kahit papano. So, hanggang dito na lang ako mga tit kuya. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell if may natutunan po kayo and nagustuhan nyo po yung video natin. Okay? So, ingat po kayo palagi and God bless po sa inyo. Hanggang dito na lang po ako, si Kuya Len, and kita-kita tayo sa next video bukas. So, paalam!